Kababayan mukhang worse. And this is the worst, in fact. Ay, kung ako tatanungin nyo ha, administration na naranasan natin sa tanang buhay natin. Well, kung inabot nyo yung administrasyong Aquino, hindi natin alam nun eh, right? Na ganun katindi ang anomalya nung panahon ni Noynoy. Kasi, well, unang sumablay si Noynoy noon na nagkaroon ng Manila Bus Hostage Tragedy, yung mga Hong Kong nationals. Hello again, mga taga Hong Kong na nag-tour sa Pilipinas, dalawang bus yun na hostage ni Rolando Mendoza, isang pulis, Batanggenyo yun, na nanghihingi ng media kasi gusto niyang ibulgar, nanghihingi ng media, walang nagbigay. Right? Even GMA, wala, hindi nagbigay. Parang ipinahamak pa nga raw noon ni, patay na ba si ano? Si Mike Enriquez. Parang napahamak noon eh. Yung, kaya natuloy yung, di ba, yung pagpatay ni Rolando Mendoza doon sa mga na-hostage na Hong Kong nationals. So yun ang anomalya ni Noynoy, tapos bahang-bahano ng droga, elementary pa lang marunong na mag-shabu, right? Ang unang alam ko yan kasi marami akong nakasalamuha before na ang ginagawa pala nila, ano muna, marijuana muna ang ini-introduce sa mga bata. Paggagamitin muna Yossi muna, inom-inom, Yossi, and then marijuana, pamalit ng Yossi, mura marijuana. Nakakabili ng 50 pesos na marijuana. Kapag gusto ng mas lakas tama, introduce na sa Tiabo. Panahon ni Noy yan. Nene, pa ako nung mga time na yun, muntik din ako matukso sa ganyan. Well, inamin ko yan, no? Mga katrabaho ko dati sa previous job ko ay gumagamit talaga ng Tiabo. Eh kaso mo mga madadamot ang mga yon, eh, hindi nga siguro matalab yung mga tiyabong ginagamit nila, no? Siguro may lahok, hindi maligat. So, sabi nung isa, naalala ko noon, nung nagsisession yung mga friendship ko, sabi, oh, ibigyan natin si Maui. What? Inom kami, inom muna mga kababayan, inom muna, inom. So, and then, nung medyo, lantutay na dahil nga lakas tama na, no, marami nang nainom, para awake sila, nagtiyabo. So, wala nang hiya eh, kasi mga lasing na. Oh, naglabas ng foil, naglabas ng tuter, kung ano man, naglabas ng lighter na walang ulo, and then nagpagulong na, nagsalabas ng sachet na maliit. At tara, para ano, hindi tayo hilo, para ano ulit. Alive na alive. Oo nga naman, no, nawala yung kalasingan. Sabi ng isang tropa namin, bigyan natin si Maui, dali. Ay, hindi na. Diyos ko, kulang pa sa atin, sabi ng isang madamo. Kasi ang binili nila 1,000 pesos. Laki na ng 1,000 nung araw, panahon ni Ngoy Ngoy. So, bahang-baha na ng droga, bahang-baha ang krimen. Pero parang ngayon, bagya na solusyonan ni Pierre din ngayon, mas talamak pa mga kababayan. Okay? At hindi lang po yung pagbaha ng droga, pagmahal ng bilihin, corruption ang nangyayari, bumalik din ang tanim bala. All right. So, kahapon kasi may mga babiyahe papuntang, I think, Vietnam. And nakalagpas na sila sa immigration, right? Or basta ganon. Pero pinabalik sila. Kasi meron daw nakitang basyo ng bala or anting sa kanilang bagahe. So, nataranta yung mag-ina dahil nga malilate na sila sa kanilang flight, ilang minuto na lang, lilipad na ang eroplano, pero hinarang sila ng 3 personnel ng airport at sinabing may nakitang bala sa kanilang bagahe. Ako pa naman mga kababayan, kahit ang bag ko medyo malaki eh. Maraming laman ng bag ko, no? Bit-bit ko yan tuwing pumupunta ko ng EDSA, nandun lahat ng mga vlogging equipments ko. Even pag nag-a-abroad ako, ang sakit na nga sa balikat, nangangalay ako lagi. Puno yan, nandyan ang mga makeup kit, nandyan yung mga vlogging tools and equipment ko. Malimit na si screen yung aking bagahe pag dumadaan ng airport, both in Manila and abroad. In fact, saan ba ako hinold rin ng Japan, na-hold na ako. Singapore. What else? Where else? Hong Kong. Dubai ba na-hold ako? Muntikan na rin. No, sa Dubai, pagdating ko ng Dubai. So, ilang beses na
pinatigil ako and binuklat yung bag ko. Even in Manila, na binuksan nila yung bag ko kasi ang daming laman at may mga hugis ng kung anik-anik na baka iniisip nila ay hugis. Even mga nail cutters ko, di ba? Bawal nga palang nail cutter, right? Bawal ang nail cutter. Kulay pink pa talaga. At kung ano-ano pang mga mahabang parang hugis bala sa aking mga nasa bag, chine-check ng paulit-ulit ng mga airport personnel kung ano yung nasa bag na yun. Meron din silang hindi na-detect. Aray ko. Ito, mga pouches na nasa loob ng bag. Ano yung mahahaba mo parang mga deadly weapon? Ano ite? May mga pang-vlog ko, mga kababayan. Ayan, nasa bag ko. Tinatanong nila, ano yung mga mahahabang nasa bag mo? Ay, ang dami pa, 3, 4. So, binubuksan nila pa isa-isa. And binabantayan ko talaga. Lalo sa Pilipinas, talagang nahuhold ako. Sabi, ano naman, buksan po natin. Ito po, wala kaming hawak, nakagwantes yung mga anis, yung mga mag-i-inspection, di ba? Bubuklating ganon. So, unfortunately, merong kahapon ay pinigil ng mga personnel at may nakita ng araw pong hugis, bala, or anting sa kanilang bagahe or sa kanilang hand carry, no? Alright. Pakinggan natin yung balita, mga kababayan. Muling nabulabog ang publiko sa lumang isyu ng tanimbala matapos ang isang viral video na naglantad sa di umano'y pang-aabuso ng 3 Office of Transport Security o OTS personnel sa NAIA Terminal 3. Dahil dito agad silang sinibak sa pwesto ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ano nga ba ang tunay nangyari sa insidenteng ito? Narito ang report ni Sheena Torno. Nanginig sa takot at tumaas ang presyon. Yan ang matinding naramdaman ni Ruth Adele, 69 na taong gulang, dahil sa perwisyong ginawa ng ilang security officer ng Office of Transport Security o OTS noong nakaraang linggo. Sa Facebook post nito, ibinahagi niya kung paano siya pinaratangan ng 3 babaeng personahe ng ahensya na may nakitang anting-anting o baso daw ng bala sa loob ng kanyang bag. Kwento niya, natapos na raw nila ang proseso ng screening protocol o x-ray machine para sa mga bagahe. Kaya't nagmamadali na silang makaalis upang habulin ang oras ng kanilang biyahe papuntang Vietnam. Habang patungo sa boarding gate kasama ang kanyang anak, bigla na lamang silang nilapitan ng taga-OTS at sinabing may nakitang baso ng bala sa kanyang bagahe. Isang bagay na labis siyang ikinagulat. Sa video nakuha ng anak ng biktima, gustong dalhin ng mga security officer ang kanilang ina sa opisina, bagay na hindi silang ayunan ng mag-ina. Sinabihan na lamang ng anak ng biktima ang 3 security officer na kung nais silang buksan ang bagahe ng kanilang ina, gawin na lamang ito sa harapan nila. Feeling nung mag-ina na hinarang, wala namang nakitang bala sa kanilang hand carry or sa kanilang bit-bit na bag. Parang may nakita sa scan na meron silang daladalang $3,000. Nung pumunta ako ng Japan, marami akong dalang Philippine peso. Like, bakit ba? Feeling ko may dala akong 50,000. Pero hindi yata yan bawal pa no pag 50,000 ang dala. Kasi alam kong may mga mahal din na bilihin sa Japan, ganyan. So, hindi ako nakapaglagay yata sa aking card ng pocket money or something. Basta ang bala ko nun, papalitan ko na lang yung dala-dala kong Philippine peso. Ba, malaki-laki yung amount ng 50,000. Baka isa yun sa dahilan kung bakit ako hinarang. Malay ko kung nabawasan yung dala-dala kong pera. Right? Sana hindi nabawasan mo. Malay natin nabawasan ng gano'n. But anyway, ang sabi ng mag-ina, meron daw kasi silang parang $3,000 sa bag. And kung
At balak sigurong kumpiskahin ng mga nag-inspect ng gamit nila. Like, ba't kayo may dalang ganito? Teka muna. Tsaka baka mamaya para makaalis na kasi palipad na yung eroplano, baka iwanan na lang nila, yun na yan. Or maybe maglagay yung mag-ina, no? Ito na, yun yung $1,000, baka makaalis lang kami. Na. Meron nga one time na ano, 'di ba, na panahon ni ano rin ni Kuting na, right? Yung nanguha ng pera sa Thailand 'yun, 'di ba? May papuntang Thailand tapos parang may dollars yung bag niya. Kinuha nung nag-i-inspect yung dollars tapos nung nakunan ng camera, isinubo niya, parang kinain niya, nilunok niya yung dollar. Right? Parang ngayon yung nakaraang taon lang yata. Ano ba yan? Pakinggan niyo yung sasabihin ng mag-ina. Kasi magpapapalit ako dito. Tapos meron ka pang pocket money na ano, na nasa card. Pero kasi ang mali lang po namin, hindi namin nailagay sa card yung iba. So, pareho. sana pala. Mga ano, $3,000. Mga ganun po. Kasi nagpapalit pa ho ako. Ngayon nga, 8,000 plus yun. Kasi magpapapalit ako dito. $3,000, magkano yun? Nasa 180,000 pesos, right? Halos 60 pesos na yung $1 eh. So, sa 3,000, multiply mo sa 60, 180,000 pesos. Sipin mo kung naharang sila at pinabuklat ulit nila yung bag nila, or well, binuklat nila eh. Sa harapan ng mga nag-i-inspect, baka yun daw yung pinag-interesan nun. Baka sakaling, 'di ba? Para hindi sila malate, bigay na lang nila yung iba. Or kumpiskahin. Kaso mo, ang ginawa ng mag-ina, nagbuhay ng cellphone. Nag-live. Nag-trending. Paiimbestigahan daw ni Kuting ito, mga kababayan. Ito daw ng kaso ng parang tanimbala na naman. So, anong sabi ni Kuting Dini? Hindi, nung kanyang spokesperson na bida-bida. Kung ang mga turista po o mga kapwa Pilipino natin ang magiging biktima ng tanimbala, hindi po ito papayagan ng Pangulo. Wow. So may kailangan pong managot. Kung merong dapat managot after thorough investigation, ang Pangulo naman po kasi ay laging sasabihin na dapat munang investigasyon. Dapat munang investigasyon. Hindi po kasi siya agad nagbibigay ng kanyang konklusyon hanggat hindi po kompleto ang pag-iimbestiga na sabi ng bida-bidang press officer ng Kamangyang na si Claire Castro. Yung tawag sa kanya, may term akong ginamit na narinig ko kay Malutikia eh. Ang tawag sa ganyan. Yung parang bungangera. Anong term? Comment sa comment section, nasa dulo ng dila ako. Butangera. Yung butangera na spokesperson, si Claire Castro, mag-iimbestiga daw muna si Kuting. Yung point dyan, mga kababayan, is bakit umaabuso ngayon sa butangera? Sabi natin GQ. Ang point ay, bakit nangyayari to sa administrasyon mo, Kuting, na wala na to kay Pangulong Duterte? Isang singhal lang niya. Tanimbala, ipapakain ko sa kanila ang bala. Sabi ni Pangulong Duterte. si Jollibee? Bida-bida. Nung narinig ni PRRD na, di ba, may tanimbala. Sige, pag may nakuha kayong bala dyan, pag may nakuhang bala yung mga nag-i-inspect sa airport, sige, pangunguya ko sa kanila yan. Tigil! Meron nung tanimbala sa, di ba, sa NAIA and then sa airport sa Clark. Hindi na ulit. Isang sabi lang ni PRRD, si Kuting, pa-imbestigahan. Hindi pa siya may sabi niyan, kundi yung kanyang spokesperson na bida-bida. Bakit nauulit ito at bakit sungayan ngayon ang mga nasa ibaba mo, Kuting, or ang mga nasa opisina ng gobyerno at sa kung saan-saan pa? Wala kasi silang kinatatakutan.
Kung kurap ang nasa taas, mangungurap din ang nasa ibaba. Pwede ba namang sila lang ang tiba-tiba ngayon? Pati rin kami. Sabi ng mga nasa ibaba. Sa hirap ng buhay ngayon, nagsisipagyamanan ang mga malalaking politiko. Kami rin. Sabi ng mga ordinaryong empleyado, kami rin. Sila rin naman gumagawa ng kabulastugan. Kami rin. Walang kinatatakutan at gusto rin nilang kumamkam. Ganyan ang nangyayari ngayon sa administrasyon ni Kuting. So hanggang kailan natin ito titiisin, yun ang tanong? Hanggang 2028 o hanggang 2034? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.